My name is Carlo Mendoza, 27 years old from E. Rodriguez, Quezon City. Doon ako nag-start. May handler po ako dati rin na nag-invite sa akin sa Bikini Open. Okay na ako dati sa sa consolation prize. Parang yun na lang din yung pinaka. Hindi na ako umaasa dati ng title, mananalo ka. Tapos yun, nakilala ko ni Direk Ronald Trapper. Tapos in-invite niya ako kasi maganda daw yung register ko. Mukha daw maamo yung mukha ko sa camera. Kaya yun, in-invite ako sa mag-indie. Hindi ko makakalimutan na eksena ko ay yung M2M film ko, Lihim sa Eskinita. First film ko rin po yun, directed by Ronald Trapper. Talagang matindi kasi yung love scene namin nung guy, iba hindi ordinary na nangyayari sa bed, ganyan. Nangyari siya as in sa CR. Yung shower scene talaga yung nangyari. Kaya di ko makakalimutan yun kasi first time ko talaga. First time na nangyari sa akin yun. Inisip ko na lang na part of the job kasi bilang artist, kailangan mong gampanan yung character, yung role na ibibigay sa'yo. Kaya yun. Tinanggal ko na lang yung yung tunay na ako. Parang binigay ko na lang yung dapat dun sa eksena na yun. Kaya naging maayos naman, naging komportable naman yung pagkaka-act, blackings, yan. Ako yung aggressive, yan, sa pelikulang Lodi, yan. With J.M. Martinez, ayun siya yung partner ko doon sa Lodi, ayun. Kami ni JM, parang natural na sa amin. Kaya pag sinabi na, bro, ikaw na bahala. Yan, dire-diretso na yun. Komportable kasi sa isa't isa. Kaya nagiging natural din. Parang yun na yung pinaka-wild. Kasi medyo sanay na ako doon Yung film na Lodi, di na ako masyadong naiilang sa eksena ng mga ganon. Di na bago sa akin. Kaya talagang yung kissing scene doon talagang yung natural talaga na hindi halata na pinipake yung kissing scene siya, talagang torrid kiss talaga. Ayun, di ko makalimutan yun. Tsaka yun na yung pinaka-wild. Dati, salesman ako ng sewing machine. Tapos, natuto akong mag-repair hanggang sa naging technician ako ng sewing machine. Tapos, yun, naging trabaho ko ng 5 years din, 6 years. Tapos, nagkaroon kami ng branch sa Alabang. Ako rin yung naging technician doon. Tapos, nagkaroon po ako ng sarili kong shop. Nagkaroon din ako ng bentahan ko mismo ng sariling sewing machine. Tapos doon, na-repair ako nung kakilala ko sa Bikini Open. Yung kaibigan ko po talaga nagbibikini Open. Tapos pinakilala niya ako sa handler ko dati. Tapos yun, parang sama-sama lang ako. Sama-sama lang. Yun. Doon ako nag-start sa bikini. Simple lang naman ang hinahanap ko sa girlfriend or asawa. Gusto ko lang yung
Yung may oras sa akin, mas importante sa akin yan kaysa sa ibang bagay. Tapos, syempre, mabait. Tapos, matangkad. Ayan. First kiss ko, JS Prom. Yun, yung ex-girlfriend ko nung high school. Sa school nangyari, tapos walang nagyaya sa amin. Parang hindi sinasadya. Tapos nangyari lang na bigla kaming nag-kiss. Tapos nagkagulatan na lang kami na nag-kiss tayo. Parang gano'n. teen or 13 sa mga ganun. Elementary kasi ako, elementary. Ano eh, kasi dati parang trip-trip lang dati. Maloko kasi ng bata eh. Yung kasama ko, ang nag-aya. Nasama daw ako, ganun-ganun. Tapos yun, sinama ako. Ayun, sa simbahan. Sa likod ng simbahan. At bata pa kasi ako noon eh talaga. Naalala ko pa noon, dun sa likod ng Ten Commandments. Doon mismo talaga nangyari. Uso na kasi dati yung ganun eh. Eh yung kasama ko, yung kaibigan ko, nag-aya sa akin ng na may gusto daw sa amin yung Ayun, doon nangyari. Kung tatanungin ako kung nag-enjoy ako, hindi. Hindi, kasi bata pa talaga ako nun. Parang naglalaro lang kami nun, parang trip-trip lang. Sige, sama ako, ganyan-ganyan. Parang ganun. Yung kinakapatid ko na bading. Kinakapatid ko pero hindi ko siya kabagkaanak. Parang adopted namin siya. Sa amin siya tumitira. Tapos tinutulungan namin siya sa pag-aaral niya. Pero ngayon successful na rin siya. Ayun, hindi ko siya makakalimutan. Masaya dahil pangarap ko din dating maging artista talaga. Ngayon, hindi man sikat, pero at least uma-acting ako, umaarte ako. Ginagawa ko din yung ginagawa ng artista. Yung pinagalitan ako ng director. Pinagalitan ako ng director dahil nakalimutan ko yung lines ko. Nasigawan ako kaya yun. Five years from now, siyempre gusto ko pong maging successful na entrepreneur at gusto ko pong magkaroon ng business sa showbiz, sa entertainment.